Tila inutil na raw, no? Ito hong binuong Independent Commission for Infrastructure ni Pangulo Marcos Jr. at napakabagal daw ho kumilos ng Pangulo para sa paglaban dito po sa korupsyon o katiwalian dito po sa Pilipinas. Yan po ang panibagong upak mismo ni Vice President Sara Duterte. At yun nga ho, yun po yung kanyang reaksyon sa kabubuo lang ho na Independent Commission on Infrastructure ni Pangulo Marcos Jr. na kung saan ay paumunuan ng bilang taga-Pangulo, chairperson, yung si retired Supreme Court Justice Andres Reyes. At kasama ho dyan, itong dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson, yung si Pajardo ng SGB at magsisilbing Special Advisor at Investigator, ito pong si Baguio City Mayor Magalong. Sabi po ni VP Sara Duterte, ay napakakupad daw ho kumilos ng Pangulo. Kasi maliwanag naman ho at klarong-klaro. Ito lang ho, yung budget lang ho ngayon 2025, ay binabanggit ho ni VP Sara na talaga namang andun ho, nagdudumilat po kung paano raw ito ginawa. Dapat ho ay agad ng sinibak ho o pinatanggal. Alam naman natin kasi, di ba, bagamat hiwalay po yan, nasa ngayon ng ating gobyerno, ito hong mababang kapulungan ng Kongreso, siyempre nangangailangan po yan ng basbas mula po sa Malacanang. Yan ang po ang naging tradisyon at ang realidad dito po sa ating bansa. Sabi po ni VP Sara, dapat nung makita niya ho kung gaano binalasubas, binaboy di umano, ito hong budget ay agad na pinalitan ng speaker. At nagsagawa na rin po ng lifestyle check dito po kay speaker at lahat po ng mga kaalyado nito. Dahil sa marami raw dyan, may mga bahay daw po sa abroad. So yun po, at ito hong ICI neto, yung Independent Commission for Infrastructure, wala na ho ito. Late na kasi nagmamadali na po ang mga Pilipino para makakuha ng hustisya sa mga pinagnakawan ng mga taxpayers. Ito, panoorin po natin mga kababayan. Ito mismo yung ambush interview kay VP Sara Duterte nang siya po ay dumalo sa mababang kapulungan ng Kongreso kaugnay ng kanyang pagdepensa sa panukalang budget ng OBP sa susunod na taon. Ito, pero bago natin i-play yung ating yung ambush interview kay VP Sara Duterte ay subscribe na po kayo sa mga bago lang po sa ating channel at huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. Ito ho, mga kababayan, panoorin po ninyo at inisa-isa ho ni VP Sara Duterte na yung mga sinasabing di umano'y kahinaan at kabagalan ng Pangulong Marcos Jr. para agad na lutasin. Ito hong napakalawak po na problema ng korupsyon dito po sa ating bansa. Ito, panoorin po natin. Nandyan na yung budget, nakikita natin kung paano siya kinuha. Ano pa bang komisyon, anong truth commission, anong investigative body pa ang kailangan mo? Nandyan na yung budget, nakikita natin kung paano siya kinuha. Diba dapat nun, diretso mo na gawin, tanggalin mo na yung speaker mo, ayusin mo na yung, sabihan mo na yung mga kaalyado mo sa House of Representatives, ayusin niyo yung budget, tapos panagutin mo na yung, mag-lifestyle check ka na dyan sa mga congressman at sa mga staff nila, dami dyan, may bahay sa abroad. Diba? Masyado siyang, hindi niya alam kung anong gagawin at masyado siyang mabagal gumalaw. Nagmamadali ang Pilipinas eh. Pero alam niya lahat to, ma'am. Alam nga nung bata na nakikinig lang at nanonood lang ng balita at nagbabasa lang ng budget. Presidente pa, hindi niya alam. Pero ma'am, di ba too late na po ba yung ginawa ni BBM? And of course, dapat po ba talaga kasuhan na si Speaker and si Sandy ko sa mga ginawa nila? Actually, hindi na nga siya too late eh. Nothing na nga siya eh. Nothingness na ang ginagawa ngayon. O yan ho. Naging pahayag ni VP Sara Duterte at sa kanyang pag-upak dito po kay Pangulong Marcos Jr. Napakabagal. Ang dami na ho, nagdudumilat ng mga ebidensya na katunayan na talagang di umano'y binaboy itong 2025 budget pero wala pong nangyari. So nag-antay pa ng komisyon
ang yung termino na ginamit ho ni BP Sara, itong si Pangulong Marcos ay walang ginagawa. Sabi niya, Marcos doing nothingness versus corruption, sa wikang Ingles. So, ibig sabihin, wala pong ginagawa para labanan at agad na sugpuin ito pong katiwalian dito po sa ating gobyerno. So, napanood nyo naman yung kanyang interview at yun nga dapat talagang sabihan na rin po itong si Speaker na mag-step down o mag-resign bilang pinuno yan po sa mababang kapulungan ng Kongreso. Bagamat to sa ngayon, mga kababayan, ay may mga napaulat na magpapalit na po ng liderato diyan po sa House of Representatives at may mga report lang naman ito na nagsimula na raw na mag-alis ng gamit. Ito pong si Speaker Romualdez. Pero sa kabilang banda, may sinasabi naman na 90% po ng bilang ng mga kongresista ay patuloy na sumusuporta dito po kay Speaker Romualdez. Pero abangan natin. Pero alam nyo ang isa sa pinakamasaklap na kaganapan at kung sakasakali na magkaroon po ng pagpapalit sa liderato po ng mababang kapulungan ng Kongreso ay yung ipapalit Diyos ko pong buhay naman na to. Itong si Congressman Faustino D. III data ito, yung si Boji D. Ito raw po yung napapaulat na papalito dito po kay Speaker Romualdez. Alam nyo itong si Congressman Boji D, Deputy Speaker ata ito ngayon, yan po ay mula sa pamilya ng dinastiya, political dynasty dyan po sa Isabela. Talagang buong probinsya sila na, Mayor D, yung Governor D, Vice Governor D, Congressman D, lahat po, puro D. Tignan nyo yung Isabela, kung gumanda ho ba ang kabuhayan ng mga Pilipino roon. Sila lang magandang buhay. Pero nako, ang dami mga mahirap na kababayan natin doon. So, wala na bang ibang mga Pilipino? Wala na bang ibang mga kongresista dyan na sabihin natin na mas magaling? At yung naman, yung medyo, kung ipagpapalit ka na, ipapalitan mo si Speaker Romualdez, kumuha ka naman ng sabihin natin na siguro, huwag naman galing sa dinastiya. Marami ako naniniwala ako dyan, mga kababayan, sa 300 na mga kongresista. Meron dyan na maayos at matino, mga kababayan. Yun lang Ang isa sa mga pinagpipilian, si Congressman Toby Chanco, pero sabi ni Congressman Toby, hindi, huwag nyo na ako isama dahil baka sabihin na kaya ako nag-ingay at nilabanan niya raw po, ito pong si Speaker Romualdez, gusto niya maging speaker. So, hindi niya raw po tatanggapin kung sakaling ialok sa kanya ng kanya mga kasamaan. So, nandyan din po si Congressman Albe Benitez ng Bacolod City. At yun may kilalang negosyante yun. At alam niyo naman kapag negosyante, ibig sabihin may tutak yan. Hindi po ba? Tingnan natin. Siguro mas maayos pa itong si Congressman Albe Benitez kaysa dito kay Congressman Boji D. Di po ba? Pero, siyempre, nasa pulso po ito Nasa, sabihin natin, bagamat hiwalay na sangay ng gobyerno, nasa basbas pa rin ito ng Malacanang ng Pangulo. Yan po ang realidad dito po sa ating bansa. Di po ba? Okay, so ilang At sa pangkalahatan, ulitin ko lang yung panibagong upak ni BP Sara Duterte dito po kay Pangulo Marcos Jr., napakakupad di umano at mabagal, hindi, parang nahihirapan, hindi raw po alam ang kanyang ginagawa para agad nalutasin itong problema na pakalawak ko ng korupsyon dito po sa ating bansa na ang pinag-ugatan ay itong flood control projects. Ayan alam niyo naman yan, issue yan. Okay, ulitin ko lang sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share ito pong ating channel. Maraming salamat muli. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.